Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 281 ang tunay na kulay ni Ricardo. Kinabukasan, weekend. Ito ang araw ng kasal ni Ricardo at Miranda. Madaling araw, sa Imperial View Villa area, ang tirahan ni Miranda. Sa boudoir ng Diyos ang CEO, isang makeup artist ang nag-istilo ng buhok ni Miranda at naglalagay ng makeup. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Miranda. Sinulyapan niya ang hindi pamilyar na numero, bigla niyang ibinaba ang tawag. Gayunpaman, tumawag muli ang parehong numero. Kumunot ang noo ni Miranda, nag-aalala na baka may importanteng bagay, kaya sumagot siya. Sino ito? Tanong niya sa mahinahong tono. Ms. Low, may gusto akong ipakita sa iyo. Halika na sa entrance ng Imperial View Villa area. Sabi ng nasa kabilang dulo. Sino ka? Ano ang gusto mong ipakita sa akin? Nagdududang tanong ni Miranda. I'm a good friend of Ricardo. I have some secrets about him that I think you should see. Lumabas ka sa susunod na 10 minuto. Hihintayin kita sa entrance ng neighborhood mo. Sabi ng misteryosong boses, saka ibinaba ang tawag ng hindi binibigyan ng pagkakataon si Miranda na magtanong pa. Pagkarinig nito, kumurap ng ilang beses ang magagandang mata ni Miranda. The next moment, she told the makeup artist and stood up, leaving the room. Miranda, saan ka pupunta sa sobrang pagmamadali? Sa sala sa ground floor, maagang dumating sina Emmanuel at Cara at naghihintay. Nang makitang nagmamadaling umalis ang kanilang anak, saglit na natigilan si Cara at tinawag ito. Wala lang, lalabas lang saglit. Babalik din ako agad. Sabi ni Miranda nang hindi lumilingon sa labas ng villa. Ilang sekreto tungkol kay Ricardo. Ang pangungusap na ito ay pumukaw sa pagkamausisa at pagnanais ni Miranda sa kaalaman. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Miranda sa kapitbahayan. Nakita niyang may kumakaway sa kanya malapit sa berdeng lugar sa silangan ng entrance ng neighborhood. Matapos makilala ang tao mula sa malayo, si Miranda ay nagtaas ng isang kilay na may bakas ng pag-usisa at naglakad. Nakilala ni Miranda ang taong ito. Alam niyang kaibigan siya ni Ricardo noon, pero nagkaaway sila. Ikaw ba yan? Tanong ni Miranda na nakakunot ang noo. Si Theo, na nakatingin sa Diyos ang CEO sa kanyang harapan, ay may bakas ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang mapalunok ng marahas. Damn, she's really stunning. Kung maaari lamang siyang magkaroon ng ganoong asawa, handa siyang magsakripisyo ng 20 taon ng kanyang buhay. Ricardo, bakit karapat-dapat sa iyong kagandahan? Sa pagkakataong iyon, umabot sa sukdulan ang sama ng loob ni Theo kay Ricardo. Ako na. Ms. Low, parang kinikilala mo pa ako. Sagot niya. Mata ko na inis-scan ng mga mata ni Theo ang mukha at katawan ni Miranda. Saka ngumisi, ito ang mga sorpresa na ibinibigay ko sa iyo ngayon. Tignan mo nga ang sarili mo. Haha. May inilabas siyang sobra sa kanyang bulsa at iniabot kay Miranda. Tiningnan siya ni Miranda na may pagdududa ngunit kinuha pa rin ang sobra. Binuksan niya ito at nakita ang isang stack ng mga larawan sa loob. Sa sumunod na segundo, nagbago ang ekspresyon niya habang gulat na nakatingin sa mga larawan. Mabilis niyang binuklat ang mga iyon isa-isa, ang maganda niyang mukha ay nagiging mas malamig at pangit sa bawat litrato. Ipinakita nila si Ricardo kasama ang ibang mga babae sa iba't ibang intimate scenes na parehong malabo at nagpapahiwatig. Bawat larawan ay parang isang saksak sa puso ni Miranda. Matapos ang tila walang hanggan, sa wakas ay nginisyon niya si Theo at tinanong kung saan niya nakuha ang mga larawang ito. Napangiti si Theo at inulit ang sinabi ni Kayden, alam mo kung sino ako. Si Ricardo ang naging dahilan ng pagkawala ko ng trabaho, pinahiya ako sa class reunion namin sa kabila ng past relationship namin. I hate him to the bone. These pictures were taken secretly by me para makita mo ang tunay niyang kulay. Malamig na sagot ni Miranda, ganun ba? Well then thank you for your kindness. But Ricardo and I have a agreement marriage. We're not obligated to be faithful or loyal towards each other.
Sa mga salitang iyon na binibigkas ng mariin, ibinalik niya ang mga larawan kay Theo bago mabilis na tumalikod patungo sa kanyang apartment complex. Ang kanyang nakamamanghang mukha ay nababalot na ngayon ng nagyayelong galit habang ang kanyang mga mata ay bahagyang namula na parang nagpipigil ng luha. Miranda, hindi mo kailangang malungkot. Huwag mong kalimutan, ikaw ang malakas at determinadong ice-cold CEO. Hindi ito katumbas ng halaga, at hindi na kailangan. Ikaw at ang lalaking iyon ay nasa isang contractual marriage lang, di ba? Inaaliw at pinapaalalahanan ni Miranda ang sarili. Gayunpaman, ang mga eksena ni Ricardo na nakasalikop sa iba pang mga kababaihan sa mga larawang iyon ay patuloy na kumikislap na parang isang slideshow sa kanyang isipan. Hey! Ricardo! So isa ka lang Frederick kung tutuusin. Tumikim ang Diyos ang CEO. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Miranda sa kanyang villa na walang ekspresyon ang mukha. Bahagyang namumula ang magagandang mata niya. Ayaw niyang may makapansin ng mali sa kanyang emosyon kaya sinubukan niyang ayusin ito bago umuwi. Miranda, saan ka nagpunta? Curious na tanong ni Emmanuel. Miranda, bakit ang pula ng mata mo? Anong nangyari? Napansin ni Kara na may kakaiba sa kanyang anak na babae gaya ng ginagawa ng mga ina. Miranda forced out a smile on her face and said nonchalantly, "Nothing. Baka hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Mom, Dad, aakyat ako sa taas para mag-makeup." Sige. She is getting married to Ricardo anyway. She was so excited na hindi siya makatulog kagabi. Hinaan mo ang boses mo. Payat ang balat ng anak natin. Jeez. With Miranda's personality, patuloy na pagsasalita ni Kara habang umakyat si Miranda. I thought she will never find a man who truly captured her heart in this lifetime. Now that she has found Ricardo like this though, I can finally rest easy. Nang marinig ang sinasabi ng kanilang mga magulang ay nakaramdam ng kabalintunaan si Miranda habang umaakyat sa hagdan. Kabanata 282 Saan ako nagkasala? Alas 10:30 ng umaga, nagmaneho si Ricardo ng maliwanag na pulang Ferrari papunta sa Imperial View Villa area at sinundo si Miranda para magtungo sa Golden Family Hotel kung saan gaganapin ang kasal. Dumating din sina Emmanuel, Kara, Shelly at iba pang bridesmaids kasama ang convoy. Ngayon, ang Golden Family Hotel ay hindi bukas para sa regular na negosyo at ganap na nabago para sa kasalang ito. Ang ballroom sa itaas na palapag kung saan gaganapin ang seremonya ay pinalamutian ng marangya at maligaya. Pagsapit ng tanghali, si Emmanuel at Kara ay nakatayo sa pasukan ng ballroom sa itaas na palapag na tinatanggap ang mga bisita habang si Mason ay nag-aasikaso ng mga bagay sa entrance ng hotel sa ibaba. Nakakunot ang noo ni Emmanuel habang tinitingnan ang kanyang relo. Pasado alas 11 na pero iilan pa lang ang mga nakakalat na bisita sa ngayon. Emmanuel, anong nangyayari? Bakit kakaunti ang tao? Nag-aalalang tanong ni Kara. Ewan ko ba? Baka traffic kapag weekends, panatag na sagot ni Emmanuel. Maya-maya lang ay may sumigaw ng malakas, ang pamilya Low. Dumating na si Mrs. Low. Nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti sina Emmanuel at Kara bago tumingin sa dulo ng hallway ng may pag-asa. Nagpakawala ng kaunting huni si Kara na tila nalulugod din sa isang bagay. Hindi niya binalak na magkaroon ng anumang sama ng loob kay Victoria ngayon dahil ito ay isang mapalad na okasyon. Sa katunayan, gusto pa niyang pagbutihin ang kanilang relasyon kung maaari. Gayunpaman, nang sa wakas ay lumabas si Victoria kasama sina Romeo at Harlow mula sa elevator, mukhang masaya sila o maligaya. Sa halip, tila may pinagbabatayan na panlilibak o panunuya sa kanilang mga ekspresyon na naging dahilan upang ang lahat ay tila isang uri ng biro. Bukod dito, sila ay walang laman na walang anumang regalo o iba pa. Nay! Nagawa niyo na! Masayang bulalas ni Emmanuel habang magalang na binati ni Kara si Victoria bago kinilala rin sina Romeo at Harlow. Nagulat sila nang makita nila ang mag-amang duo ni Romeo ngayon. Kung tutuusin, hindi ba nila gustong mamatay si Victoria? Ngunit dahil ito ay isang mahalagang araw para sa lahat ng kasangkot kabilang ang kanilang mga sarili, ni Emmanuel o Kara ay walang sinabi patungkol dito. Nay, bakit hindi ka sumama kina Owen, George at Jennifer?
Curious na tanong ni Emmanuel sa sandaling iyon. Nang marinig ito, si Victoria ay nagpakawala ng malamig na tawa at walang pakialam na sinabi, "Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang iba pa sa pamilya ay hindi darating." Agad na nagbago ang mga ekspresyon ni Emmanuel at Kara nang marinig ang balitang ito. Samantala, humagalpak ng tawa si Harlow at tuwang-tuwa, "Tito Emmanuel, Tita Kara, inaasahan mo ba talaga na pupunta ang pamilya dito para lang iligtas ang mukha mo? You're dreaming." Hindi lang sila dadalo kundi pati lahat ng guest related sa kanila ay hindi rin magpapakita. Sumilip si Harlow sa wedding hall bago mapanuksong sinabing, "Wow! Ang daming bakanting mesa sa reception ng kasal niyo. Nakakahiya." Sumama rin si Romeo sa pangungutya kina Emmanuel at Kara sa pagsasabing, "I wonder how ugly it'll look if no one show up for their wedding." Sa puntong ito, parehong namutla sa galit ang mga mukha ni na Emmanuel at Kara. "Nay! Anong nangyayari? Hindi ba dumarating ang mga kapatid ko?" Tanong ni Emmanuel habang nakatingin kay Victoria. "Tama. Busy silang lahat," walang ekspresyon na sagot ni Victoria habang may bakas ng pangungutya ang mga mata. "Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka ba sa kawalan nila?" Tanong ng isang galit na si Kara habang nakatitig kay Victoria. Hindi na napigilan ni Kara ang sarili na ituring ang kanyang biyenan, kapag kaharap ang isang malisyosong taong tulad niya. Paano kung ginawa ko?" Mayabang naganti ni Victoria habang inisyon silang dalawa. "You guys are not part of the family anymore, so why are you trying so hard to use their name just for some face-saving purposes? Gusto kong maunawaan ninyong dalawa na kung wala ang suporta ng pangalan ng pamilya namin, wala kayong iba kundi walang iba." Patuloy silang tinutuya ni Victoria na may nakasulat na tuwa sa kanyang kulubat na mukha. Pakiramdam niya ay ilang beses na siyang sinamantala ng pamilya ni Emmanuel noon, at ngayon ay determinado siyang ipahiya sila ng lubusan ngayon. Gusto niyang maging katatawanan ni Edoland ang buong sambahayan nito. At higit pa rito, gusto niyang ang buong kasalang ito ay maging isang lubos na biro. "Emmanuel, baka hinamon ni Miranda si nanay sa pagpapakasal sa lalaking iyon, pero bakit kayo maglalakas ng loob na tumulong sa iyong asawa na magplano ng kanilang kasal? Sa tingin mo ba ay okay lang pagkatapos mong suwean si nanay? Pareho pa ba kayong umaasa na dadalo sa kasalang ito ang mga tao mula sa pamilya? You must be kidding yourself. Haha." Panunuya ni Romeo habang namumungay ang mga mata sa hindi makapaniwala. Ilang beses ding tumawa si Harlow, her tone sarcastic. "Naku, tita at tita, nandito lang kami para pagtawanan kayo. Aalis na kami pagkatapos naming magtawa. Wala naman kami dito sa kasal. Hihihi. Kayong lahat." Bakas sa mukha ni Kara ang galit habang nakaturo sa mag-ama ni Victoria at Romeo ngunit hindi mahanap ang mga salitang sasabihin. Namula ang mukha ni Emmanuel nang ilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang tumawag. "Owen, kailan ka darating?" "Emmanuel, sorry about this. We can't make it today. We're discussing business outside." Ngunit bago pa man siya makatapos ng pagsasalita, humingi ng tawad ang Tio Owen ni Miranda bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos ay tinawagan ni Emmanuel ang Tio George at Tita Jennifer ni Miranda ngunit pareho ang tugon. Maging ang kanyang mga kaibigan ay nakahanap ng iba't ibang dahilan para hindi pumunta ngayon. Siyempre, si Emmanuel ay may sariling mga koneksyon din ngunit karamihan sa kanila ay binuo sa ibabaw ng mga relasyon sa pamilya Low. Nagsalita na si Victoria. Kung sila ay maglakas loob na pumunta ngayon, ito ay nangangahulugan ng pagtawid ng mga espada sa pamilya Low. Walang gustong makaramdam ng hindi komportable o masaktan si Victoria para sa kapakanan ni Emmanuel. Pagkatapos gumawa ng ilang mga tawag, ang ekspresyon ni Emmanuel ay lalong hindi magandang tingnan habang si Kara ay tumingin sa paligid sa bakanteng wedding hall sa pagkabigo hanggang sa tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Victoria, napakalupit mo. Sa isang masayang okasyon tulad ng araw na ito, bakit kailangan mong puntiryahin ang pamilya natin? Bakit ang bisyo mo? Huwag mong kalimutan na ang iyong buhay ay iniligtas ni Ricardo. Kung hindi dahil sa amin ni Ricardo, matagal ka nang pinatay ng pamilya ni Romeo.
Hindi namin inaasahan ang pasasalamat mo pero paano mo masusuklian ng puot ang kabutihan? Ito ay dapat na maging isang masayang araw para sa dalawang bata na ikinasal. Bakit kailangan mong kumilos ng ganito? Makakasundo mo pa si Romeo at ang kanyang anak na nagtangkang patayin ka. Ano bang ginawa nating mali? Ha? Sabihin mo. Galit na pinandilatan ni Kara si Victoria habang paulit-ulit siyang tinatanong sa pamamagitan ng mga nasasakal na hikbi na nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na hinaing at hinanakit sa kanyang puso. Kabanata 283 Kailangan bang umasa sa mababang pamilya? Tiningnan ni Emmanuel ang kanyang ina na may pulang mata, halos nanlamig ang kanyang puso. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Kulang pa ba ang mga lugar kung saan mo ako ginawa ng kasalanan? Kalimutan mo na ang Lowe's Pharmaceutical. Paano ito napunta sa mga kamay ni Miranda? Ipapaunawa ko sa iyo ngayon kung ano ang mangyayari kapag sumalungat ka sa akin at sumuway sa akin. Kung wala ang pamilya Lowe, wala ka. Joke lang ang kasal na ito. Ngumisi si Victoria. Sa pagtingin kina Emmanuel at Kara na may kalungkutan at kawalan ng katarungan sa kanilang mga mukha, hindi siya nakaramdam ng pagkakasala kundi isang pakiramdam ng kasiyahan. Tumabi sa kanya sina Romeo at Harlow na may mapang-asar na mga mukha. Nadama nila na ngayon ang perpektong araw para ilabas ang lahat ng kanilang galit. Ano pa ba ang mas kasiya siya kaysa panoorin ang biro ng kanyang pamilya sa isang mahalagang araw? Gayunpaman, sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw ang malakas na boses mula sa itaas. Mr. Elliot mula sa Albi's Medicinal Material Wholesale ay dumating na. Kasunod ng tunog ng boses, lumapit si Albi kasama ang kanyang anak na si Dylan at asawa na nakangiting naglalakad palapit sa kanila. Nang makita ang tanawing ito, nagulat si Emmanuel at Kara ngunit natuwa rin. Congratulations! Lumapit si Albi para batiin sila habang diretsyong nag-aabot ng regalo sa kanila. Pasok ka sa loob dali. Malugod siyang tinanggap ni Emmanuel habang pinunasan naman ni Kara ang mga luha niya sa tuwa na nakasulat sa buong mukha niya. Malamig na pinagmamasdan ni Victoria at Romeo mula sa isang tabi habang patuloy na nanunuya sa mga boses na nakakainsulto. Pagkapasok ni Albi sa loob, nagpalitan ng tingin si Emmanuel kay Kara na alam niyang hindi niya ito inimbitahan ni may anumang relasyon. Alam nilang dalawa na para lang kay Ricardo ang pagdating niya. Ano ang isa lang Albi? Walang ibig sabihin. Umiyak si Romeo nang hindi pinag-iisipan kasama sina Victoria at Harlow. Alam nilang malapit ang relasyon ni Albi kay Ricardo, kaya inaasahan ang presensya nito. Just because one person came here makes you guys so happy. Wala kang dignidad. Panunuyan ni Victoria. Exactly. Ilang tao ba talaga ang makakaalam ni Ricardo? Sa pagkakaalam namin, parang na-fall out na siya sa Ward family dati. Wala nang dadating. Idinagdag ni Harlow na may dismissive na tono. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, narinig nilang sunod-sunod na tumatawag ang reception staff. Narito rin si Mr. Reed mula sa Reed Group at Mr. Barker mula sa Banking Regulatory Commission. Pagtingin sa tunog, nakita nina Emmanuel at Kara ang mga pamilya nina Vincent at Morgan, kasama sina Liam at Sam na may dalang mga regalo na naglalakad. Nang makita sila, nagliwanag sa tuwa sina Emmanuel at Kara. Umasim ang mukha nina Victoria, Romeo, at Harlow. Dumating din ang mga pamilya nina Vincent at Morgan. Lalo na si Vincent na wala pa sa Edoland. Anak niyang si Sam lang ang namamahala dito. Di ba bumalik na siya sa Cranford? Itong mayamang taga Cranford talaga pumunta dito para lang dumalo sa kasal ni Ricardo at Miranda. Mr. Reed, Mr. Barker. Welcome sa loob. Masiglang bati ni Emmanuel sa kanila. Mr. Reed, galing ka ba sa Cranford? Sinasadyang tanong ni Kara na may halong pagmamalaki matapos masulyapan si Victoria na mukhang masama ang loob. Pagpasok ni Albi sa bulwagan, ang pagdating nila ay muling nagparamdam sa kanya ng tagumpay. Sinong nagsabing wala silang bisita ngayon? Hindi lang sila nagkaroon ng mga bisita kundi mayayamang tao rin sila tulad ng pinakamayamang tao sa estado o maging ang chairman ng Banking Regulatory Commission. Labis na pagmamalaki ang naramdaman ni Kara bilang biyenan kaya nawala agad ang galit at mga hinaing na dala ni Victoria.
Ha ha ha. Congratulations Mr. Low and Mrs. Low for having such a excellent son-in-law like Mr. Willis. I must attend Mr. Willis' wedding. Kahit nasa ibang bansa ako ngayon, I would rush back. Nakipagkamay si Vincent kay Emmanuel ng magalang habang masigasig dito. Narinig ni na Emmanuel at Cara ang pag-uusap na ito na nagpatawa sa kanila habang iniimbitahan ang magkabilang pamilya sa loob. Di ba? May hindi kanais-nais na gustong sabihin si Harlow pero may dumating na iba kaya napalunok siya pabalik sa mga salitang iyon. Nandito na si Mr. Atkinson mula sa Monty's Jade Wholesale Group. Kasunod ng anunsyo na iyon ay mas maraming pangalan ang tinawag ng sunod-sunod na boses sa pagtanggap. The Chief of Police for Edoland Security District, Mr. Harris is here. The Head of Punishment Bureau, Mr. Burke is here. Hinihiling ng chairman ng McLaughlin's Construction, Mr. McLaughlin, Mr. Willis at Mrs. Willis ng panghabang buhay na kaligayahang magkasama. Dumating na ang Vice President ng Priosia Medicine Association, Mr. Bailey. Narito si Mr. Morris ng Agenecline Medicine Association para batiin sina Mr. Willis at Mrs. Willis sa kanilang kasal. Mr. Downs, Chairman ng Downs Medicine, dumating na. Nandito na si Mr. Howard, Vice President ng Cranford Martial Arts Association. Mr. Houghton wishes Mr. Willis and Mrs. Willis a lifetime of happiness. Isa-isang lumabas ang mga pangalang kadalasang naririnig sa lahat ng dako. Si Emmanuel at Cara ay abala sa pagbati sa bawat bisita na may ngiti sa kanilang mga mukha. Pulang-pula ang mukha ng lahat sa pananabik habang nakikipagpalitan ng kasiyahan sa mga bisita. Napatingin sina Victoria, Romeo at Harlow sa mga bisita na may halong emosyon sa mga mukha. Ang dati nilang katangahan ay nauwi sa pagkadismaya at galit. Paano ito nangyari? Paano nagawa ni na Ricardo at Miranda na mag-imbita ng napakaraming mahahalagang tao sa kanilang kasal? Pumunta sila ngayon dito para lang pagtawanan sina Ricardo at Miranda. Pero ngayon parang nagkaroon sila ng kahangahangang network. Bukod sa mga totoong big shots na ito, mayroon ding ilang mayayamang negosyante tulad ni Dominic mula sa Dominic's Pharmaceutical, Queen mula sa Hodges Wine. At ilang wholesaler ng herbal medicine na bilyon-bilyon ang halaga ngunit namutla kung ikukumpara ngayon. Ang ilan ay nakatanggap ng mga imbitasyon na ipinadala ni Ricardo habang ang iba naman ay hindi imbitado para lang mapalapit sa kanila. Mr. Low, Mrs. Low, pasensya na sa pagpunta ko ng walang imbitasyon ngayon. Ito ay isang maliit na kilos lamang mula sa akin. Mangyaring tanggapin ito. Sana Mr. Willis at Mrs. Willis ay isang pangmatagalang kasal. Well then, aalis na ako. Sa sandaling ito, isang wholesaler ng halamang gamot ang naglabas ng dalawang makapal na sobre na may laman na mabibigat na gintong barya na magalang niyang iniabot kay Emmanuel. Isa ang lalaking ito sa mga nakasaksi sa pagpatay ni Ricardo kay Sagi sa herbal medicine base ni Albi bago niya nabalitaan ang seremonya ng kasal niya ngayon kaya nagpasya siyang pumunta na umaasang may swerte. Hindi siya nag-expect ng marami pero gusto na lang niyang magpadala ng pagbati sa pamamagitan ng mga reg along ito bago umalis dahil naisip niya na baka wala na siyang natitirang silid sa banquet hall. Mr. Jarvis, you're too polite. Since nandito ka na, why don't you stay? Masiglang sabi ni Cara habang nakahawak sa kanya ng mahigpit. Narinig ito ni Kyrie Jarvis at saglit na natigilan, saka masiglang nagtanong, Is there a spot for me? Talaga? Syempre meron. Nagtawanan sina Emmanuel at Cara. Pagkarinig nito ay masayang pumasok si Kyrie sa wedding hall. Dumating siya para magbigay ng regalo at hindi pa niya nakikita si Ricardo. Ayaw niyang umalis ng ganun-ganun lang. Naturally, ang pananatili ay magiging pinakamahusay. Hehe. Victoria, hindi mo inaasahan yun ha. Sino ang nagsabi sa iyo na kailangan namin ang pamilya Low para iligtas ang mukha? Kung wala ang pamilya Low, mayroon akong manugang at sapat na iyon. Sa puntong ito, lumingon si Cara at ngumiti kay Victoria. Habang binibigkas niya ang mga salitang ito, tumayo siya ng tuwid habang nakataas ang baba. Sa kanyang puso ay nadama niya ang kanyang tagumpay. Kabanata 284 na dumating ang pamilya Austin.
Tuwang-tuwa rin si Emmanuel na hindi niya maisara ang kanyang bibig, nakatingin sa kanyang ina, nakababatang kapatid, at Harlow na may kasiyahan na parang sinampal niya ang mga ito sa mukha. Nadama niya na pagkatapos mabuhay sa napakaraming taon, ngayon ang pinakamaluwalhating araw. Edward, Lionel. Ang mga figurang ito ay hindi madaling kaibiganin kahit noong siya pa ang pinuno ng pamilya Low. Gayunpaman, ngayon ang mga malalaking shot na ito ay lahat ay magalang sa kanya. Lahat dahil nagkaroon siya ng magaling na manugang. Ganon din ang naramdaman ni Kara. Mas nasiyahan siya kay Ricardo bilang kanyang manugang ngayon. Kung may natitira pang panghihinayang o kawalang kasiyahan sa kanyang puso, malamang ay ang pahayag ni Ricardo tungkol sa ayaw niyang magkaanak kay Miranda. Sa sandaling ito, si Victoria at Romeo ay mukhang sobrang madilim. Pumunta sila ngayon dito para makitang magpakatanga ang pamilya ni Emmanuel pero ngayon ay parang nagkamukha na sina Emmanuel at Kara. Namutla sa galit ang mukha ni Victoria habang nakatingin sa mapang-asar na ekspresyon ni Kara. Halos himatayan siya sa pagpipigil ng hininga. Napuno rin ng sama ng loob at galit sina Romeo at Harlow. Para silang mga tanga sa kanilang sarili. Ang presensya o kawalan ng mga tao mula sa pamilya Low ay tila hindi gaanong mahalaga. Ang psikolohikal na agwat na ito ay nagpainit sa kanilang mga mukha. Huwag mong isipin na dahil lang sa napakaraming tao dito ay napakaprestihiyoso mo. Malamig na sabi ni Victoria. Sa katunayan, ang mga taong ito ay may kaunting impluwensya lamang sa Edoland na kung ihahambing sa mga tunay na maharlikang pamilya. Maging si Vincent na pinakamayamang tao ni Crinford ay isa lamang upstart kumpara sa mga tunay na makapangyarihang pamilya. This wedding will eventually end up being a joke. You want it go smoothly. Dream on. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Victoria habang nagngangalit sina Romeo at Harlow, tama. Ang mga taong ito ay walang iba kundi basura. May sasabihin ako sa iyo. Hindi mangyayari ang kasalang ito. Tama. Malamang hindi mo pa alam pero ipinaalam na ni Lola sa pamilya Austen ang tungkol sa seremonya ng kasal nina Ricardo at Miranda. Nagalit ang pamilya Austen nang marinig ang balitang ito. Kaya, magiging mapaminsala ang kasalang ito. Nang marinig ang balitang ito, kapwa namutla sina Emmanuel at Kara. Ang mga ekspresyon nila ay napalitan ng pagkagulat at galit. Victoria, ganyan ka ba talaga mali siya? Are you trying to ruin Miranda's wedding by using the Austen family? Galit na tanong ni Kara na nagngangalit ang mga ngipin. Mom, you went too far. Sinadya mong ilabas ang balita sa pamilya Austen. Galit na bulalas ni Emmanuel. Anong masama dun? Kung may dapat sisihin, si Miranda yon sa pagdedifi sa akin. Malamig na sanggal ni Victoria. Maya-maya, isang boses mula sa itaas ang nagpahayag ng pagdating ng pamilya Austen at Alexander. Parehong napatalon sina Emmanuel at Kara sa narinig, puno ng pagkabigla at kawalan ng katiyakan ang kanilang mga mukha. Samantala, si Victoria, Romeo at Harlow ay tumingin ng may kasiyahan. Dumating na ang pamilya Austen. Ang ama mismo ni isa ay dumating upang humingi ng mga sagot. Nandito ba sila para manggulo? Hindi lang tinanggihan ni Miranda ang proposal ni isa kundi nagpatuloy din siya sa pagpaplano ng kasal niya sa ibang lalaki. Ito ay malinaw na isang provokasyon laban sa pamilya Austen. Nandito si Alexander para ipagtanggol ang kanyang anak. Habang nagsilabasan ang mga panauhin sa bulwagan ng kasal nang marinig ang anunsyo, inakala ng lahat na may gulo. I knew it. This wedding is nothing but a joke. Malamig na tumikim si Victoria bago ibinaling ang atensyon kay Alexander. Mr. Austen. Tumango si Alexander bilang tugon bago siya magalang na binati, Mrs. Low. Ibinalik niya ang kilos nito bago dumiretso sa negosyo, Mr. Austen, I want to make something clear today while you're here. Miranda and her family are no longer part of the Low family. We won't interfere if you decide what actions need taking against them, she continued sternly while also warning him not involve the Low family in any way if he decided on any course of action against them as well. Tama. Tama. Mr. Austen, wala kaming kinalaman sa pagtanggi ni Miranda sa proposal ng anak mo o sa kasal na ito,
Mabilis na sigaw ni Romeo na sinusubukang ilayo ang sarili sa anumang posibleng tunggalian. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ni Alexander ay nagsuot ng pagkalito. Sa sumunod na segundo, kakaiba ang tingin niya kay Victoria at sa iba pa bago dumiretso kina Emmanuel at Cara. Nang makita ito, nagngangalit ang dalawa, naghahanda na harapin ang pamilya Austen. Gayunpaman, ang reaksyon ni Alexander sa susunod na sandali ay nagulat sa lahat ng naroroon. Mr. Lowe, Mrs. Lowe, congratulations. Bulalas niya. Congratulations to your daughter on her wedding with Mr. Willis today. Here is a little gift as a token of our respect. Habang nagsasalita siya, ikinaway ni Alexander ang kanyang kamay patungo sa kanyang mga tauhan sa likuran niya. Kaagad, maraming tao ang lumapit na may hawak na mahahalagang regalo tulad ng Emperor Green Jade at isang pares ng White Jade bukod sa iba pa. Napatulala ang lahat sa eksenang ito. Nakatayo roon sina Emmanuel at Cara ng matagal na nakatulala at nakalimutan pa nilang pasalamatan siya para sa kanyang mga regalo. Ang mga bisitang sumugod na parang Vincent ay nagulat din at natarante sa hindi inaasahang pangyayari. Ang mga ekspresyon ni Victoria, Romeo, at Harlow ay mas kahanga-hanga. Ano ba ang nangyayari? Dinala ng ama ni isa ang mga tao hindi para humingi ng hustisya kundi para magbigay ng mga regalo. Kahit na sila ay nagbibigay ng mga regalo, hindi ba dapat ito ay mga kabaong sa halip? Mr. Austen, anong ibig mong sabihin? Nagdududang tanong ni Victoria na namumula ang mukha. Mr. Austen, hindi ka ba dapat pumunta dito para humingi ng hustisya? Hindi sineseryoso ni Ricardo at Miranda ang pamilya mo nang planuhin nila ang kasal na ito. Sabi ni Romeo mula sa tabi ni Victoria habang nakataas ang isang kilay. Tama. Bakit mo dinala ang mga tao dito para lang bigyan ng regalo? Ano bang iniisip mo, Mr. Austen? Napatalon si Harlow sa galit. Malamig na sumimangot si Alexander, nakipag-reconcile na ako kay Mr. Willis between me and my family long ago. May problema ba? Ikaw. Ito. Nauutol na sabi ni Victoria. Si Romeo at Harlow ay natigilan din. Walang problema. Walang problema. Mr. Austen, you're too polite. Paano natin tatanggapin ang mga ganoong kamahal na regalo? Masayang ngumiti si Emmanuel sa kanya habang si Cara naman ay nakahinga ng maluwag sa tabi niya. Kahit na hindi nila inaasahan na dadalo si Alexander sa kasal ng ganoon kapormal o may dalang napakaraming mahahalagang regalo kasama niya. Kabanata 285 Gusto mo ba? Tuwang-tuwa sina Emmanuel at Cara sa sandaling ito. Sino si Alexander? Siya ang ama ni isa. Nagdala talaga siya ng mga tao para magbigay ng regalo. Ano ang ibig sabihin nito? Sa lahat ng panahon, dahil may crush si isa kay Miranda, si isa at ang pamilyang Austen ay parang isang madilim na ulap na nakasabit sa ulo ni Miranda at ng kanyang pamilya. Pinaghirapan ito ni Miranda. Sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. At ngayon, sa araw ng kasal ng kanyang anak kay Ricardo, dumating ang ama ni isa para dumalo sa kasal at nagbigay pa ng sarili niyang regalo. Sa ilang sandali, tila tuluyang naglaho ang maitim na ulap na nakasabit sa kanilang mga ulo. Sumuko na ba si isa at ang pamilya Austen kay Miranda? Kinilala ba nila ang relasyon ni Miranda kay Ricardo at nagpakita pa ng friendly gestures? Naunawaan nina Emmanuel at Cara na ang lahat ng ito ay marahil ay dahil kay Ricardo. Paano niya ito nagawa? Dahil lamang sa natagpuan siya ng kanilang anak, nagawa niya ang isang bagay na kahit ang buong pamilya Lowe ay hindi kayang gawin ng mag-isa. Phew! Matapos ay welcome si Alexander sa wedding hall, nagpakawala ng mahabang hininga si Cara sa mga oras na ito. Ang sumunod na segundo, may makapal na pakiramdam ng pagmamalaki sa kanyang mukha pati na rin ang hangin ng tagumpay. Victoria, sabi niya habang nakatingin kay Romeo na may masamang mga mata. Akala mo pa ba biro ang kasal na ito ngayon? I think you are the real joke here. Ang daming pumunta ngayon para ipagdiwang ang kasal ni Ricardo at Miranda. Pabiro niyang pagpapatuloy. Paumanhin ngunit sa tingin ko ay walang puwang para sa inyo. Salamat at wala ni isa sa inyo mula sa pamilyang Lowe ang nagpakita. Kung hindi, hindi kami makakapag-accommodate ng napakaraming bisita.
Kung wala ka ng ibang natitira dito, umalis ka na lang. Habang binibigkas ni Kara ang mga salitang ito, isang hindi mapigil ang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, lubos siyang nasiyahan. Napailing si Emmanuel habang nakatingin sa ina at kay Romeo na may halong pangungutya. Napatingin si Victoria sa mapang-asar na ekspresyon ni Kara na ikinagalit niya kaya umagos ang dugo sa mukha niya na halos magdulot ng panibagong nosebleed episode. Sina Romeo at Harlow na mag-amang duo ay may pulang kulay din na mga mukha. Huwag kang masyadong maingay. Kinagat ni Romeo ang kanyang mga ngipin bago umalis sa kahihiyan kasama si Harlow na tinulungan si Victoria na makalayo ng hindi makatayo. Sa puntong ito, nakaramdam sila ng labis na pagkabigo at panghihinayang tungkol sa pagsasabi kay Alexander tungkol sa kanilang mga plano para sirain ang malaking araw nina Ricardo at Miranda. Sinong mag-aakala na ang pamilya Austen ay mag-aasal sa hindi inaasahang paraan? Sunod-sunod na dumating ang mas maraming bisita, kasama sina Anton at ang kanyang anak na si Betty mula sa Ellis Jewelry Group, gayon din si Eric. Ang pamilya Ward ay nagpadala lamang kay Eric kasama ang ilang mga bodyguard sa pagkakataong ito. Bagamat hindi maganda ang pagtatapos noong nakaraan, utang pa rin ni Eric kay Ricardo ang kanyang buhay at hindi niya kayang mawalan ng mukha. Siyempre, ang iba sa pamilya ng Ward ay may sariling opinyon tungkol kay Ricardo. Pagkaraan ng ilang sandali. Sa gitna ng lahat ng atensyon ng mga bisita, dalawang nakasisilaw na figure ang pumasok sa tuktok na bulwagan na nagsisilbing isang kapilya sa isang pulang carpet na nakakalat ng mga talulot ng rosas. Sa wakas ay nakapasok na ang mga bida ngayon. Sumunod sa likuran nila si Nora at isa pang cute na bata. Tumabi sa kanila sina Mason at Scarlett bilang best man and maid of honor. Nang magpakita sina Ricardo at Miranda sa harap ng mga mata ng lahat ng sandaling iyon, tila pinipigilan ng bawat lalaking naruroon. Napakaganda ni Miranda ngayon. Siya ay matatawag na makapidyo hiningang nakamamanghang. Ang kanyang puting baklas na damit pangkasal ay perpektong yamakap sa kanyang balingkinitang baywang habang ang kanyang buhok ay nakaipit, na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg na parang isang magandang Sisney. Katulad din, maraming mga babaeng naruroon ang hindi rin maiwasang humanga sa kanyang kagandahan. Parehong gwapo din si Ricardo ngayon. Ang kanyang matatalas na katangian ay perpekto kasama ang kanyang matipunong pangangatawan, na nagpaparamdam sa maraming kababaihan sa loob. Mr. Willis and Mrs. Willis are really made for each other. Oo, compatible sila. Ang ganda-ganda nilang dalawa. Ang sarap tingnan. Si Mr. Willis lang ang makakapantay sa isang pambihirang babae tulad ni Mrs. Willis. Sa pakikinig sa lahat ng mga papuri na ito mula sa mga bisita, sina Emmanuel at Kara ay nakaramdam ng saya sa loob habang nakatingin kay Ricardo na mukhang masungit ngayon. Napuno sila ng kasiyahan at pagmamahal sa kanya. Sa puntong ito ng oras na nahaharap sa inggit o paninibugho ng lahat sa kanya, si Ricardo ay nagsuot ng walang pigil ng ngiti sa kanyang mukha. Bahagya siyang lumingon kay Miranda na nasa tabi niya, hindi na napigilan na muling mabihag sa kagandahan nito. "Honey, ang ganda-ganda mo," sabi ni Ricardo na nababalot ng emosyon. Ngumiti pabalik si Miranda ngunit diretsyong nakatingin sa harapan ng walang anumang espesyal na tugon sa kanyang papuri. Nakahawak lang siya sa braso nito nang may seremonyas kahit na pinapanatili ang ilang distansya sa pagitan nila, na ginagawang tila matigas o hindi natural ang ngiting iyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, naglakad si Miranda sa red carpet, ngunit hindi na niya naramdaman ang pag-asa at kaligayahan na mayroon siya noon. Sa isip niya, parang slideshow ang mga litratong iyon. Matapos tumuntong sa wedding stage, tumahimik ang MC at formal na nagsalita. "Magandang Miranda, gusto mo bang gawing asawa mo ang lalaking ito at papakasalan mo siya? Mamahalin mo ba siya sa karamdaman o kalusugan, sa kahirapan o kayamanan, o anumang kahirapan? Aalagaan mo ba siya, igagalang, tatanggapin sa kanya at maging tapat sa kanya hanggang sa paghihiwalay ng kamatayan?" Sinulyapan ni Miranda si Ricardo na may bakas ng panunuya sa mga mata. Matapos mag-alinlangan sandali, tumanggo siya. "Oo.
Sa pagtingin sa mga panauhin sa kanyang paligid, lalo na sa masayang mukha ng kanyang mga magulang at sa mapagpalang mga mata ni Mason, naisip ni Miranda sa kanyang sarili, ano man ang mangyari ngayon, tatapusin ko ang kasalang ito. Tumingin si Ricardo kay Miranda na may pagdududa sa mabituing mga mata. Sa wakas ay naramdaman niyang may mali sa kanya. Sa puntong ito, muling nagsalita ng seryoso ang MC, Ricardo, gusto mo bang gawing asawa mo ang babaeng ito at papakasalan siya? Mamahalin mo ba siya sa karamdaman o kalusugan, sa kahirapan o kayamanan, o anumang dahilan? Ingatan mo siya, respetuhin, tanggapin at protektahan hanggang kamatayan ang maghihiwalay. Nang marinig ang mga salitang ito ay nag-alinlangan si Ricardo. Nang marinig niya iyon, hindi alam ni Ricardo kung bakit pero kusang nanginag ang kanyang puso. Ang mga salitang, hanggang kamatayan ay maghihiwalay kayo, ay tila mabigat na parang isang pangako. Kaya ba niyang ibigay ng tuluyan si Miranda? Kailangang tanggalin ang sumpa ni Nora bago siya maging pito. Bago iyon, tiyak na haharapin ni Ricardo ang sinaunang pamilyang Willis. Kakayanin kaya niya ang lahat ng ito? Kaya ba niyang bigyan ng forever si Miranda? Ibinuka ni Ricardo ang kanyang bibig ngunit sa katumingin kay Miranda na diretsyong nakatingin sa kanya pabalik na parang naghihintay ng sagot. Iba't iba ang ekspresyon ng mukha ng mga bisita nang makita nilang nag-aalangan si Ricardo sa entablado pagkalito, pag-aalala, at hindi pagkakaintindihan. Dalawang simpleng salita lang iyon, I do. Bakit hindi niya masabi ng maayos ang mga iyon para makamove on na sila rito? Kabanata 286 na nagamit na kita. Sa kanyang kabataan, si Ricardo ay nawala ng kanyang mga magulang at kalaunan ay naranasan ang sakit ng kanyang anak na babae at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Nang matikman ang init at lamig ng mga relasyon ng tao at ang malupit na katotohanan ng lipunan, si Ricardo ay nagkaroon ng isang tiyak na pagkahumaling sa pag-ibig. Para sa kanya, ang panata na ito ay hindi lamang isang seremonya kundi isang pangako na hindi niya madaling gawin. Forever. Makukuha niya ba ito para sa sarili niya? Sa loob ng 3 taon, kung wala siyang lakas na makipagkompetensya sa sinaunang pamilyang Willis, mamamatay si Nora. At siya mismo ay tiyak na mapapahamak sa mundong ito. Ako. Tumingin si Ricardo sa magagandang mata ni Miranda na nakatitig sa kanya at mataimtim na sinabi, pahahalagahan ko ang bawat araw na kasama ko ang aking asawa. Nagulat ang MC sa mga salitang ito. Ang kailangan lang niyang sabihin ay, I do, bakit niya idinagdag ang pangungusap na iyon? Gayunpaman, nang marinig ni Miranda ang mga salitang ito, ang kanyang nakamamanghang mukha ay nagpakita ng matinding panlilibak. Nakatingin sa mga mata ni Ricardo na puno ng pagkabigo, paghamak at kahit hinanakit. Pinahahalagahan ang bawat araw na magkasama. Haha! Sinong nakakaalam kung isang araw mag-asawa sila sa isa't isa o magmahalan sa ibang lugar? Isang ambon ang bumungad sa magagandang mata ni Miranda habang ang mga larawang ipinadala ni Theo ay patuloy na kumikislap sa kanyang isipan. Sa isang pagbagsak, ang imahe ng lalaking ito sa kanyang puso ay tila pira-piraso. Sa sandaling ito, ang emosyon ni Miranda ay bumagsak sa kanilang pinakamababang punto. Sa sumunod na segundo, binigyan niya ng malamig na tingin si Ricardo bago niya napigilan ang kanyang pagkabigo, dalamhati at galit. Tumalikod siya bigla, umalis sa stage at tumakbo palabas sa labas ng wedding hall. Nang mga sandaling iyon, naduduwal siya sa pagtayo sa entablado at pagpapakasal kay Ricardo. Agad siyang tumakbo palabas ng wedding hall papunta sa pampublikong banyo sa itaas na palapag. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at hindi na napigilan ang mga luha. Bagamat orihinal na nagpaplanong tiisin ang lahat ng ito hanggang matapos itong ikasal kay Ricardo ngunit ang pagharap sa mga tanong ng MC sa entablado ay naging emosyonal na gumuho ang lahat para kay Miranda. Sa loob ng wedding hall, nagdulot ng kaguluhan ng bride na tumatakbo palabas habang ang lahat ay mukhang nataranta. Natarante sina Emmanuel at Cara habang si Mason ay may ekspresyong puno ng hinala. Ang mga bisita ay nagtataka na nakatingin sa isa't isa, nagtataka kung ano ang nangyari. Natigilan din si Ricardo na panay ang pagbabago ng mukha.
Pagkabalik sa kanyang katinuan, mabilis niyang sinabi sa lahat, baka hindi maganda ang pakiramdam ni Miranda. I'll go check on her. You guys don't have to wait. Eat and drink if you want. With that, nagmamadaling hinabol ni Ricardo si Miranda at tumakbo palabas. Sa puntong ito, gusto rin silang sundan ni Mason palabas ngunit pinigilan sila nina Emmanuel at Cara. Ano bang pinagdadaanan mo? Bumalik ka. Inip siyang saway ni Emmanuel. Pinandilatan ni Cara ang kanyang anak at sinabihan itong manatili. Hindi sila sigurado kung ano ang nangyayari sa kanilang anak na babae ngunit alam nilang hindi nararapat na makisali sila sa oras na ito. Tap tap tap. Matapos maabyute ni Ricardo si Miranda sa pampublikong palikuran, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha bago malamig na lumingon sa kanya. Honey, what's wrong? Dahil ba nagdadalawang isip ako sa pagsagot sa tanong ng MC kanina? Mapait na tumawa si Ricardo habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, malamig na pinutol siya ni Miranda, hindi mo na kailangan magpaliwanag. Alam ko na. The next second, she took a deep breath and tried calming herself down, wala lang talaga. Medyo naduduwal lang ako kanina kaya ayokong samuka sa stage. Pero ngayon balik na tayo. May wedding reception kami. Kailangan nating tapusin kahit anong mangyari para hindi tayo pagtawanan ng mga bisita natin. Habang nakatingin si Ricardo kay Miranda sa harapan niya, biglang may parang invisible na pader sa pagitan nila na hindi niya mapasok. Anong nangyari? Dahil ba sa pagdadalawang isip niya kanina o iba pa? Sandaling hindi moari ni Ricardo ang iniisip ni Miranda. Oh yeah. After this wedding is over, hiwalay na tayo in a few days. Pagdating ng panahon, humanap ng dahilan at makipagtulungan sa akin sa pagpapaliwanag ng mga bagay tungkol sa aking mga magulang. Nagpatuloy si Miranda sa pagsasalita ng walang pakialam ng walang anumang emosyonal na pagbabago-bago sa kanyang tono na nagpalungkot kay Ricardo habang nahihirapang magtanong, bakit? Maaari mo bang bigyan ako ng isang dahilan kung bakit? We were doing fine before, diba? I can feel na may something between us. Sa ilang sandali, nahirapan si Ricardo na tanggapin ang pagtingin sa Diyos ang CEO na tila malapit ngunit malayo sa kanya ngayon. Nagkakamali ka. Fake marriage lang tayo, diba? Lumapit lang ako sa'yo para kasuklam-suklam si Isa. Ngayong dumating pa ang tatay ni Isa para dumalo sa kasal namin, hindi na siya magdadalawang isip tungkol sa akin. Ngayon, tapos na ang iyong gawain. Malamig na wika ni Miranda at walang ekspresyon ang mukha na para bang may pinag-uusap ang business deal. Parang wala man lang emosyon na nasasangkot. Gayunpaman, siya lang ang nakakaalam kung bakit sobrang sakit ng puso niya nang sabihin niya ang mga katagang iyon. Sobrang sakit na pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Ang mga salitang ito ay parang espadang may dalawang talam na tumusok din sa puso ni Ricardo. Tumingin siya kay Miranda at ibinuka ang bibig na parang may gustong sabihin pero nauwi sa mapait na ngiti sa sarili. Ganun ba? Wala na ba akong silbi? Hindi akalain ni Ricardo na magiging ganitong klaseng tao si Miranda, ngunit hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin niya ngayon. Dapat ba niyang subukan at iligtas ang kanilang relasyon? Siguro mas mabuti kung ganito. Maaari silang pumunta sa kani-kanilang landas habang hindi pa masyadong malalim ang kanilang nararamdaman. Ilang sandali pa, muling hinawakan ni Miranda ang braso ni Ricardo at bumalik sa wedding hall na may mapang-akit ng ngiti sa labi na parang walang nangyari. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay kulang sa ningning. I'm sorry. Kanina lang hindi maganda ang pakiramdam ng katawan ko. Patawarin mo sana ang ugali ko. Matapos umakyat muli sa entablado, si Miranda ay humingi ng tawad. Ang kasal ay nagpatuloy ng normal pagkatapos ng puntong iyon. Gayunpaman, ang mood ng dalawang pangunahing tauhan ay nagbago ng husto mula sa dati. Si Emmanuel, Cara at Mason ay napuno ng hinala habang ang ilang mga bisita ay lihim na nag-iisip kung ano ang nangyari sa pagitan nina Ricardo at Miranda bago nagsimula ang seremonya. Kabanata 287 ang pakiramdam ng nakakataba ng puso. Sa gabing iyon, isang tiwangwang at tahimik na kaparangan. Sa gilid ng kalsada, may nakaparada na van.
Isang tao ang sumakay sa isang motorsiklo at nakarating sa lugar na ito ng hiteng gabi. Ang taong ito ay si Theo. Ang van ay nag-flash ng mga headlight nito ng 2 beses at habang si Theo ay sumakay. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at diretsyong pumasok. Hoy! Sa kotse, umupo si Caden sa passenger seat at nakangiting tumalikod, nagtatanong. Paano ko ginawa ngayon? Masayang tanong ni Theo. Hindi masama. Tumalikod si Caden at tinapik ang balikat niya. Yung natitirang pera. You see. Puno ng pananabik ang mukha ni Theo. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang malakas at makapangyarihang braso ang mahigpit na nakakulong sa leeg ni Theo. Biglang naramdaman ni Theo na hindi siya makahinga, parang sinasakal ang leeg niya. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Nanlalaki ang mata niya habang nakatitig kay Caden pababa. Yung natitirang pera, susunugan ko para sayo. Hahaha. Itinulak ni Caden ang gold-rimmed glasses niya at malupit na tinutuya na may kasamang ngisi. Hilyek. Sa susunod na sandali, ang kanyang profesional na enforcer sa kanyang tabi ay mabilis na pumutol sa leeg ni Theo. Ilang beses na tumawa si Caden, nakatingin sa bangkay ni Theo at naiinis na nagluwa ng path. Sa kabilang banda, sa loob ng Emerald Green Estates Villas. Daddy, hindi ba sinabi ni Miranda na titira siya sa atin? Bakit hindi pa siya dumarating? Bago matulog, humiga ang maliit sa kama at nagtanong. Dahil sa sitwasyon ni Claudia, labis na kulang si Nora sa pagmamahal ng ina. Sinamahan siya ni Miranda sa panahong ito, na ipinadama sa maliit na bata ang lamang at pangangalaga ng isang ina. Ilang beses na niyang narinig si Miranda na nakikipag-usap sa kanyang ama, na binanggit na sila ay magsasama-sama pagkatapos ng kasal, kaya't inaabangan niya ito. Gayunpaman, natapos na ang kasal ngayon, at hindi pa rin nagpapakita si Miranda. Wala ka ba sa akin, Nora? Bamantong hininga si Ricardo at nakangiting tanong sa kanyang anak. Oh! Tumango si Nora at ilang beses na kinusat ang malalaking mata bago nagtanong, Daddy, nag-away ba kayo ni Miranda? Yeah! Saglit na nag-alinlangan si Ricardo at saka ngumiti ng mapait. Ngumuso ang maliit na si Nora at tumingin sa kanyang ama, nagtanong, hindi ka na muling magpapalit ng asawa, di ba? Daddy, sa tingin ko ay medyo mabait si Miranda. Pinagpawisan si Ricardo nang marinig ito at hinawakan ang ulo ng batang babae, sinabing, ano ang iniisip mo? Matulog ka na. Matapos tuluyang patulugin si Nora, pumunta si Ricardo sa study at kinuha ang diary ng kanyang ina para suriin ito. Nabasa na niya ang buong diary ilang araw na ang nakalipas. Kasama sa mahalagang impormasyong ibinunyag nito ang ilang mga punto, ang kanyang mga magulang ay parehong mabigat na martial artist na may makabuluhang lakas. Ang kanyang ama ay isang malakas na magsasaka sa mga unang yugto ng core formation, at ang kanyang ina ay nakakagulat na nasa mga huling yugto ng apesya. Bilang karagdagan, ang kanyang lolo ay nawala ng walang bakas pagkatapos pumunta sa Luco-Orc West. Ayon sa tala-arawan ng kanyang ina, parehong hinahanap ng kanyang mga magulang at lolo ang parehong destinasyon, isang lugar na tinatawag na Cloudsea Mountain Base. Binanggit ng kanyang ina sa tala-arawan na ipinahiwatig ng kanyang lolo na sa loob ng Cloudsea Mountain Base, na ito, maaaring may paraan para masira ang sinaunang sumpa ng pamilya Willis. Gayunpaman, ang eksaktong lokasyon ng lugar na ito ay hindi alam ng kanyang mga magulang, lamang na ito ay sa isang tiyak na lugar ng Luco-Orc West. Sa kabila ng kaalamang pangheograpiya ni Ricardo, tila walang binanggit na lugar na tinatawag na Cloudsea Mountain Base sa Luco-Orc West. Marahil ito ay naitago ng mabuti. Sa tala-arawan, ipinahayag ng kanyang ina na, kahit na sila ng kanyang ama ay mga magsasaka, hindi niya nais na magpatuloy sa landas ng paglilinang. Inaasahan lang niyang mamuhay ng matiwasay. Sa pagtingin sa matikas na sulat kamay sa tala-arawan, naramdaman ni Ricardo ang malalim na nostalgia para sa kanyang mga magulang. Matapos isara ang tala-arawan, napabuntong hininga siya, Nay, ang anak ko ay nakatakdang magdala ng sumpa. Paano ako mabubuhay ng matiwasay? Marahil, ito ay itinadhana ng langit. Tinahak ko na ang landas na ito. Kung ito ang aking kapalaran.
Ang kapalaran ni Nora, ang kapalaran ng ating pamilya, hindi ko ito tatanggapin. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Nora sa paaralan, si Ricardo, gaya ng dati, ay nagmaneho para sunduin si Miranda at ihatid siya sa kumpanya. Kahit ilang araw pa niyang binalak na magsampa ng diborsyo, ayaw ni Miranda na may makapansin ng kakaiba sa kanila noon pa man. Hindi bababasa, kailangan nilang panatilihin ang mga hitsura para sa Emmanuel at Cara, kahit na marahil ay naramdaman nilang may mali kahapon. Pagkasakay sa kotse, walang ekspresyong sinabi ni Miranda, napag-isipan ko na. Pagdating ng panahon, sasabihin namin na dahil sa mga isyu na may kinalaman sa pagkakaroon ng mga anak, hindi nagkakatugma ang aming mga halaga, at nagkaroon kami ng malaking away. Na humahantong sa isang magulo na breakup. Pagkarinig nito, tumawa si Ricardo na hindi makapaniwala, hindi ba't iyon ang magiging dahilan para ma-awkwardan ang iyong mga magulang? Hayaan mong isipin nila na pinipilit nila tayo para sa isang apo, at iyon ang dahilan kung bakit tayo naghiwalay. O maaari kang magsinungaling sa kanila at sabihing niloko ako. Kaya ko ang kontrabida, wala akong pakialam sa opinyon ng pamilya mo kapag naghiwalay na tayo. Natigilan sandali ang ekspresyon ni Miranda sa kanyang mga sinabi, at isang masalimuot na emosyon ang bumalot sa kanyang magandang mukha. Hindi nagtagal, isang malalim na pakiramdam ng pangungutya ang lumitaw. Hehe, let you be the villain. Ricardo, are you still pretending at this point? Well, hindi mo alam na maraming lihim na kinunan ng mga litrato mo naliligaw sa landas. Kung hindi ko nakita ang mga larawang iyon, marahil ay labis akong naantig sa iyong mga salita, Ricardo, ang daya mo. Napaisip si Miranda sa sarili. Hehe, mamaya na lang natin pag-usapan. Ngumisi si Miranda, walang emosyon ang mukha. Sinulyapan siya ni Ricardo, umiling, at hindi na nagsalita pa. Matapos ihatid si Miranda sa trabaho, dumiretso si Ricardo patungo sa kanlurang suburb ng Edoland upang bisitahin ang pamilya Graham at tingnan kung makakakuha siya muli ng Spirit Jade o iba pang mapagkukunan ng paglilinang. Matapos makapasok sa kalagitnaan ng opisina noong huling pagkakataon kasama ang mga Spirit Jades na iyon, lahat sila ay naubos na. Makalipas ang kalahating oras, umalis si Ricardo sa lungsod ng Edoland at nagmamaneho sa isang kalsada sa bundok patungo sa pamilya Graham. Bihira lang ang tao dito. Pagkadating niya dito ay bigla siyang nakaramdam ng hindi mapakali na para bang may nakakatakot na bagay na nakatingin sa kanya. Biglang, may isang figure sa kanyang harapan na nakatayo sa gitna ng kalsada na nakasuot ng pulang damit na may masamang mga mata na nakatingin sa kanya. Sa sikat ng araw kahit na si Ricardo ay nakaramdam ng nakakatakot na kapaligiran na nagmumula sa taong ito. Nang huminto sa gilid ng kalsada si Ricardo ay may tumitirit na preno sa kanyang sasakyan, na may kahinahinalang nakatingin sa taong nasa harapan niya na hindi niya moari ang lalim. Ang pagtingin sa taong ito ay nagparamdam kay Ricardo na parang tumitibok ang kanyang puso kahit na ang mga nakaraang pakikipagtagpo sa ulo ng pamilya Graham o ilang late stage na matatanda sa opisina ay hindi nagbigay sa kanya ng ganoong damdamin. Isang master. Isang makapangyarihang dalubhasa na ang lakas ay higit pa sa kanyang sarili. Anak, handa ka na bang mamatay? Sa sandaling iyon, ang matandang nakasuot ng dugo ay nagbigay ng masamang ngiti na puno ng mali siya. Isang nakapangingilabot na hangarin sa pagpatay ang dumaan sa Ricardo. Kabanata 288 nasa bingit ng kamatayan. Hindi kapani-pani walang mabigat ang tingin ni Ricardo sa sandaling ito. Hindi lamang ang matanda na ito na may damit na may dugo ay hindi maarok sa lakas, na ginagawang imposible para sa kanya na makakita, ngunit ang layunin ng pagpatay na nagmumula sa kanya ay nakakatakot din. Ang taong ito ay may matinding pagnanais na patayin siya. Sino ka? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses. Anong klaseng tao ako? Pinatay mo ang alagad ko at nakalimutan mo na agad. Tanong ni Hawkeye Ghost na may mabangis na tono. Natigilan ang ekspresyon ni Ricardo nang biglang may naisip. Ikaw ang master ni Butch Ghost. Ang masamang aura na nagmumula sa matanda ay halos kapareho ng kay Butch Ghost, na nagpahula kay Ricardo kung ano ang nangyayari. Ngayong alam mo na, halika at kukunin ko ang buhay mo. Mabangis na sabi ni Hawkeye Ghost.
Habang nagsasalita siya, nagdadala siya ng nakakatakot at marahas na aura habang sumusugod siya kay Ricardo. Hinampas niya ang kanyang palad patungo kay Ricardo na may dugong pulang ilaw na umaapaw sa kanyang kamay na parang may suot na dagwang guwantes. Ang mga mag-aaral ni Ricardo ay lumiit ng husto dahil pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan laban sa pag-ataking ito. Galit na sigaw niya at mabilis na itinaas ang magkabilang braso para harangan ito habang pinapakilos ang makapal na dragon na totoong enerhiya sa loob ng kanyang katawan para bumuo ng solidong protective energy sa paligid ng kanyang katawan. Pungpong. Ang makita lamang ang mga solidong braso ni Ricardo na madaling itinulak palayo ng palad ni Hawkeye Ghost nang walang anumang pananabik. Sa isang bukas na pinto sa harap niya, ang Hawkeye Ghost ay labis na nakatatak sa dibdib ni Ricardo. Sa isang muffled sound na sinasabayan nito, ang katawan ni Ricardo ay lumipad kaagad habang naglalabas ng dugo sa hangin. Ang proteksyong enerhiya na nakapalibot sa ibabaw ng kanyang katawan ay direktang nabasag ng hampas ng palad ni Hawkeye Ghost. Pagkalapag muli sa lupa, bumungad sa kanyang mga mata ang makapal na horror na kulay. Ang kanyang Apishia mid-stage strength ay hindi man lang nakatiis ng isang suntok mula sa kalaban. Ang matanda pala ay isang core formation stage powerhouse. Hindi katakatakang mapapatay mo si Butch. Turns out you're a Apishia powerhouse. Kailangan kong aminin na ang pagkakaroon ng ganoong lakas sa ganoong edad ay talagang pambihira. Sa puntong ito, lumitaw ang isang malupit na ngiti sa matandang mukha ni Hawkeye Ghost na tila mga kulubot na magkadikit na kahawig ng isang duguan na multo sa sikat ng araw na nagbibigay ng nakakatakot na pakiramdam. Pero, I love killing geniuses most. Hahaha. Malamig na bamantong hininga si Ricardo sa kawalan ng pagnanais na napuno sa kanyang mga mata. Ngayong alam na niya ang kanyang sariling pisikal na kondisyon, ang welga ng kalaban ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang mga laman loob. Ang malaking agwat ng kapangyarihan sa pagitan ng isang mid-Apishia at isang kalaban sa core formation ay sapat na upang mapuko ang kawalan ng pag-asa. Hindi madaling sumuko si Ricardo, kahit na nahaharap sa malaking power gap laban sa kanyang kalaban sa kalagitnaan ng yugto ng Apishia na nakikipaglaban sa core formation. Hindi mo ako papatayin ng ganoon kadali. Sigaw niya habang sumusugod sa kanyang kalaban na may galit na tingin sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi opsyon ang pagtakas, kaya kailangan niyang ipaglaban ang kanyang buhay. Sa isang malakas na boom, bumagsak ang paa ni Ricardo sa lupa 2 metro lamang ang layo mula sa kanyang kalaban at nagpakawala ng Pulse of the Earth ang pinakamalakas niyang atake. Ang mystic technique na ito ay hindi lamang nagtataglay ng mabigat na kapangyarihan ngunit mayroon ding maikling na kamamanghang epekto. Bukod dito, maaari nitong lampasan ang ilang mga panlaban sa ibabaw, na direktang makapinsala sa mga panloob na organo ng kalaban. Habang humahakbang si Ricardo, tila nanginginig ang lupa, at ang nakapalibot na lupa ay nagbitak sa nakakatakot na paraan. Napabuntong hininga si Hawkeye Ghost, nakaramdam ng pag-iingay sa kanyang ulo, at ang kanyang dugo ay umakyat sa kanyang katawan. Patayin! Sa pagsamantala sa pagkakataong ito, inipon ni Ricardo ang lahat ng kanyang lakas at naghatid ng isang matinding suntok sa dibdib ni Hawkeye Ghost. Sinamahan ng isang muffled sound, ang katawan ni Hawkeye Ghost ay pinalipad. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang hitsura ng takot ang lumitaw sa mga mata ni Ricardo. Isang malalim na pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang bumalot sa kanyang puso. Stomp, stomp, stomp. Pagkalapag, umatras ng ilang hakbang si Hawkeye Ghost at tumayong matatag. Bakas din sa mukha niya ang pagkagulat. Isang hindi malusog na pamumula ang dumaan sa kanyang mukha. Ang kombinasyon ng Pulse of the Earth at ang full force strike ni Ricardo ay nakapagdulot ng isang maliit na pinsala sa kanya. Hindi ko akalain na, sa pagtawid sa ganoong kabuluhang kaharian, maaari mo pa rin akong saktan. Bakas sa mukha ni Hawkeye Ghost ang magkahalong pagtataka at galit. Ngumisi siya, good. Good. This makes it even more interesting. Ang pagpatay sa ganyang cultivating genius ay magiging tunay na katuparan. Hihihi. Habang nagsasalita siya, na sinamahan ng isang masamang hangin at makamulto na pagtawa,
ang Hawkeye Ghost ay nagbago sa isang kulay dugo na imahe at inatake si Ricardo. Umungol si Ricardo, handang lumaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, ang isang solidong kulay dugo na marka ng palad ay mahigpit na idiniin sa kanyang tiyan, na nagpalipad sa kanya muli. Sa harap ng isang ganap na pagkakaiba sa lakas, ang pakikibaka ay tila naging ganap na walang kabuluhan. Wow! Sa paglapag sa oras na ito, naramdaman ni Ricardo ang isang matamis na sensasyon sa kanyang lalamunan, at ang dugo ay bumulwak sa malalaking spurts. Pinaghalo sa loob ang ilang tinadtad na laman loob. Maging ang mga mantsa ng dugo ay tumutulo mula sa kanyang ilong at tainga. Bilang isang taong eksperto sa core formation, ang dalawang palad na ito ay hindi dapat basta-basta. Ang unang welga ay nagdulot ng matinding pinsala kay Ricardo. Ang pangalawang palad ang nagdala ng amoy ng kamatayan sa ilong ni Ricardo. Sa puntong ito, ang kanyang mga panloob na organo ay nabasag at nawalan ng tirahan, at ang kanyang buong meridian system ay nagkagulo. Maging ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay tila nahiwa-hiwalay na parang sa isang marahas na pagkabigla. Hindi ka papatay. Nagulat si Hawkeye Ghost nang makitang hindi pa napatay si Ricardo. The next second, he snorted cold and cruelly, basta struggling to survive. Kung ganoon, dadagdagan ko pa. Habang nagsasalita siya, hakbang-hakbang si Hawkeye Ghost patungo kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng dumaraming intensyong pumatay. Ang pulang dugong totoong enerhiya sa palad ay naging mas malakas at nakakatakot. Umupo si Ricardo doon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakatitig sa matanda. Sa ilalim pa lamang ng kanyang mga mata, may bakas ng kawalan ng pag-asa. Sa puntong ito, siya ay halos mamatay. Alam ni Ricardo na kung makakatanggap siya ng isa pang sampal, tiyak na mamamatay siya. Dito na ba ako mamamatay ngayon? Hindi pa naaalis ang sumpa sa loob ng katawan ni Nora. Ang malaking paghihiganti ng kanyang mga magulang ay hindi pa nakukuha. Marami pa ring hindi natapos. Stop! Sa sandaling ito, isang malamig na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw. Mag-swipe. Pagtingin niya sa tunog, nakita niya ang isang matandang lalaki na may matangkad at nakasuot ng cyan robe na mabilis na humahanggo sa kanila. Sinadya niyang naglabas ng malakas at nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Habang papabagsakin na sana ni Hawkeye Ghost si Ricardo, bigla niyang napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang kalaban at nag-alinlangan sandali. Isang malakas na cultivator sa kalagitnaan ng yugto ng core formation. Walang katiyakan at hinala niyang sinabi. Si Ricardo, na naamoy na ang amoy ng kamatayan, ay nagpakita rin ng pagdududa at kawalan ng katiyakan. Tumigil ka. Matapos sumugod ang matandang nakasuot ng cyan robe, diretso siyang tumayo sa pagitan ni Ricardo at Hawkeye Ghost, at sinigawan ang huli sa isang mahigpit na boses. Sino ka? Tutulungan mo ba ang lalaking ito? Tanong ni Hawkeye Ghost sa malamig at masasamang tono. Ako si Raul Graham, dating pinuno ng pamilya Graham. Kaibigan, nakagawa ka ng pagpatay sa loob ng ating teritoryo. Natanong mo na ba ito sa pamilya Graham? Malamig na tanong ng matandang naka-cyan robe. Kabanata 289 na 7 araw na pangako. Ang pamilya Graham. Sumangot ng masama si Hawkeye Ghost sa pagbanggit ng pamilya Graham. They're just a mediocre martial arts clan. I advise you not to meddle. My backer is the Ghost Black Sect. Kumunot ang noo ni Raul sa pagbanggit ng Ghost Black Sect, isang tunay na sinaunang martial arts sect na kilala sa mas asama at marahas na practitioner nito. Sinasabing ang kanilang pinuno ay isang nakakatakot na powerhouse na umabot sa Golden Core Realm. Sa totoo lang, sa harap ng isang sinaunang martial arts sect, kahit ang pamilya Graham ay hindi gaanong halaga. Pinagmasdan ni Ricardo ang pangamba ni Raul at napabuntong hininga sa loob. Hindi niya inaasahan na ang partikular na elder na ito mula sa pamilya Graham ay magpapakita sa ganoong kritikal na sandali. Inaasahan niya na siya ay maliligtas, ngunit tila kahit ang sekta ng nakasuot na cyan na elder na ito ay hindi kayang pukawin ang Ghost Black Sect.
Hindi nais ni Ricardo na ilagay ang lahat ng kanyang pag-asa sa lalaking ito at sinamantala ang pagkakataon na lunukan ang isang minor revitalizing pill habang ginagamit ang kanyang dragon energy para mabilis na gumaling ang kanyang sarili. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang kanyang mga pinsala ay masyadong malala para sa anumang makabuluhang pagpapabuti. Ngunit salamat sa kanyang enerhiyang dragon na dumadaloy sa kanya mula sa kung saan ito nagmula sa kanyang kaliwang bahagi ng bato, nagawa ni Ricardo na hindi agad mamatay mula sa kanila. Kung ang isang taong may mga pinsala tulad ng kay Ricardo ay isang ordinaryong magsasaka o mandirigma, sila ay namatay na. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan sa ilalim ng mga kondisyong iyon. Hahaha, mahinang tumawa si Hawkeye Ghost nang makita ang reaksyon ni Raul. Ano? Narinig mo na ba ang tungkol sa sekta ko dati? Pinapatay ko ang batang ito ay walang kinalaman sa pamilya mo. Kung ayaw mo ng gulo, umalis ka na. Pagkatapos ko siyang patayin, aalis ako sa teritoryo mo at tayo. Magkahiwalay tayo ng landas. Naramdaman ni Hawkeye Ghost na bahagyang mas malakas si Raul kaysa sa kanya kaya sa halip ay ipinagmalaki niya ang antas ng kapangyarihan ng kani-kanilang angkan bilang mga taktika ng pananakot laban sa isa't isa. Ilang segundong tinitigan ni Raul ang multo ni Hawkeye bago nagsalita ng malamig, sino ba ang may sabing walang kinalaman sa atin ang pagpatay kay Mr. Willis? Si Mr. Willis ang katuwang natin sa negosyo ng aking pamilya. Ngayon ay pinapatay mo siya sa ating lupain, ano susunod na mangyayari? Kahit ano pa, paprotektahan ko si Mr. Willis sa loob ng 7 araw. Sa 7 araw na ito, hindi mo mahawakan si Mr. Willis. Narinig iyon ni Hawkeye Ghost na may mahigpit na ekspresyon at malamig na tono, gusto mo ba talagang makialam? Handa ka bang saktan ang Ghost Black Sect para sa batang ito? Napatitig din si Raul sa kalaban at nagtanong sa malamig na boses, do you have a deep-seated grudge with Mr. Willis? Are you sure you want to kill him? Pinatay niya ang alagad ko, syempre gusto ko siyang lagot. Mabangis na sagot ni Hawkeye Ghost. Napag-isip-isip mo na ba? Kung papatayin mo si Mr. Willis, baka may ibang gustong maghiwalay din sa iyo, babala sa kanya ni Raul sa malamig na boses. Nagsalubong ang mga kilay ni Hawkeye Ghost habang walang kasiguraduhan na nakatingin sa mukha ni Raul at ang sariling kulubot na matandang mukha ay sumilay sa hinala at pagdududa. Sa sandaling iyon, lumingon si Raul kay Ricardo at sinabing, Mr. Willis, kaya kitang protektahan sa loob ng 7 araw. Dapat na sapat na oras ang 7 araw para makontak mo ang iyong pamilya. Walang sabi-sabing tumanggo si Ricardo dahil alam niyang tinutulungan siya ng matandang patriarch ng pamilya Graham dahil sa kanyang background. Isang uri din ng pagsubok ang pagsasabing paprotektahan niya si Ricardo sa loob ng 7 araw. Nang marinig ito ni Hawkeye Ghost, tumingin siya kay Raul pagkatapos ay bumalik kay Ricardo na kanina pa niya malubhang nasugatan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mali siya bago tuluyang sinabing, fine. I'll give you some face and leave you alone for 7 days. After those 7 days are up, we'll see who can protect you. Ang kanyang mga salita ay puno ng nakatagong kahulugan. Narinig din ni Hawkeye Ghost ang implicit na mensahe sa mga salita ni Raul, may umaalalay ba sa kanya ang batang ito? Pinag-isipan niya itong mabuti at napagtanto niya na malamang. Kung hindi, paano makakarating sa antas ng opisya ang isang binata sa edad na 20? Kung ganoon talaga ang kaso, kailangan niyang timbangin ng mabuti ang mga bagay-bagay. Nagsimulang hindi mapalagay si Hawkeye Ghost sa loob ngunit dahil naroon si Raul, walang paraan na mapatay niya si Ricardo ngayon kaya nag-aatubili siyang pumayag sa halip. Nakapagdesisyon na siya. After 7 days, mag-uusap ulit sila. Kung talagang may malakas na puwersa sa likod ng batang ito, sapat na dapat ang 7 araw para makipag-ugnayan pa rin siya sa kanyang pamilya. Pero kung hindi, sa mga pag-iisip na ito na umiikot sa kanyang ulo, ang Hawkeye Ghost ay nagbigay ng isang huling malamig na tingin kay Ricardo bago naging mga anino ng dugo na nawala sa paningin. Sa sandaling ito, pinunasan ni Ricardo ang dugo sa kanyang bibig at pilit na tumayo mula sa lupa. Yumuko siya kay Raul at sinabing, salamat sa pagligtas sa buhay ko, Mr. Graham.
Kinaweya ni Raul ang kanyang kamay at sumagot, Mr. Willis, partner ka ng pamilya ko. It was nothing to help you. Then he became serious and added, pero Mr. Willis, you should contact your background as soon as possible. I can only protect you for a while. Tumango si Ricardo bilang pagsang-ayon. That's good. Mr. Willis, you will stay at my family for 7 days to recover from your injuries. At least this time, I can guarantee that you will be safe, sabi ni Raul. No need for that. Thank you pa rin, magalang na pagtanggi ni Ricardo. Kahit na tumanggi siya sa salita, lihim siyang ngumiti ng mapait sa kanyang puso. Nakipag-ugnayan sa kanyang background. Mayroon ba talaga siyang malakas na koneksyon? Kung mananatili siya sa pamilya Graham sa lahat ng oras, ang paghihintay sa kamatayan ay walang iba. 7 araw na lang ang natitira niya. Sa loob ng 7 araw na ito, kailangang magkaroon ng sapat na lakas si Ricardo upang makipaglaban sa matanda na nakasuot ng dugo. Kung hindi, ito ay magiging isang dead end. Mauunawaan din ng pamilyang Graham na wala siyang pinanggalingan at hindi na niya sasaktan ang matanda na may dugong damit o kahit ang sekta nila dahil lang sa kanya. Pagkatapos, bumalik muli si Ricardo sa pamilya Graham na umaasang mabibili ang Spirit Jade na makakatulong sa kanya sa pagsasanay ngunit bumalik na walang dala sa pagkakataong ito. Nabanggit ni Matthias kanina na huling beses na ibinigay nila ang kalahati ng kanilang inventaryo ng Spirit Jade na para lamang sa pagsasanay ng kanilang sariling mga tao kaya't wala nang natitira na magagamit ngayon para magamit ni Ricardo. Nakaramdam ng pagkadismaya si Ricardo ngunit muling nagpasalamat kay Raul bago umalis sa pamilya Graham. Pagkaalis ni Ricardo, tumingin si Matthias kay Raul at nagtanong, Lolo, sa palagay mo ba ay talagang may isang angkan o sekta sa likod ng lalaking ito na nagngangalang Ricardo? Ngayong araw na ito nang pigilan natin ang eksperto ng Ghost Clock Sect, baka magdulot ito ng gulo sa atin. Ang mga mata ni Raul ay kumislap sa katusuhan habang siya ay ngumiti ng mahinang nagsasabing, malalaman natin pagkatapos ng 7 araw. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinaktan ng eksperto ng Ghost Clock Sect kaya hindi siya dapat magtanim ng sama ng loob sa atin. Kung walang anumang malakas na puwersa na sumusuporta sa taong ito na nagngangalang Ricardo, pagkatapos ng 7 araw, hindi na kami makikialam. Sa kabilang banda, kung siya talaga ang young master ng isang makapangyarihang pamilya o sekta, malaki ang utang na loob ni Ricardo sa pamilya namin. Kaya kahit anong mangyari, hindi tayo magdaranas ng anumang pagkalugi o panganib. Nang marinig ito, ngumiti si Matthias ng may paghanga at sinabing may paghanga, ikaw ay tunay na tuso. Kabanata 274 ikalat ang mensahe. Pagkaalis ni Hawkeye Ghost, dumiretso siya sa pamilya McLaughlin. Si Christina at Darwin ay sabik na naghihintay sa kanya. Mr. Ghost, how did it go? Inalagaan mo ba si Ricardo? Nag-aalalang tanong ni Christina. Bakas din sa mukha ni Darwin ang pananabik, naghihintay na marinig ang balita ng pagkamatay ni Ricardo. Gayunpaman, malamig na sumangot si Hawkeye Ghost at umiling. Hindi pa. Pagkarinig nito, nagulat si Christina at Darwin, ano? Siya! Hindi pa siya naaalagaan. Mr. Ghost, hindi ka pa ba sapat para talunin siya? Mukhang hindi sigurado si Darwin at naisip niya, ganyan ba talaga kalakas si Ricardo? Kung hindi siya mapababa ni Butch Ghost at kahit na ang kanyang amo ay hindi katugma sa kanya. Nang marinig ang kanilang mga salita, nagtaas ng kilay si Hawkeye Ghost at tumingin kay Christina ng may masamang tingin. Hinawakan niya ito sa leeg na parang sisiw na hawak ng ina nitong inahing manok. You bitch! My disciple died helping you deal with this Ricardo guy. How dare you talk back to me? Gusto mo bang durugan ko yang leeg mo gaya ng gagawin ko sa manok? Paanong hindi ko matatalo ang lalaking Ricardo na iyon? I beat him half dead already. He's barely hanging on to life. Naaawa lang ako sa pagbibigay sa kanya ng 7 araw bago mag-asikaso ng negosyo. Sinasakal na ngayon si Christina sa himpapawid ng Hawkeye Ghost. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga dahil namula ang mukha niya dahil sa kawalan ng oxygen.
Nakaramdam siya ng masamang aura na nagmumula sa Hawkeye Ghost na nagpang-inig sa kanya sa takot. Hindi. Mr. Ghost. Wala akong ibang ibig sabihin. Sorry. I knew it all along. That Ricardo guy is nothing compared to you. Ibinuko niya ang kanyang bibig ng husto sa pagsisikap na huwag masaktan o magalit pa sa kanya habang pinupuri ang kanyang lakas sa parehong oras. Oo. Mayroon kang napakalawak na kapangyarihan na hindi nasusukat. Ang pagdurog kay Ricardo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Hindi rin sinadya ng nanay ko ang anumang kawalang galang sa iyo kaya huwag kang magalit. Mangyaring huwag. Mabilis ding sumingit si Darwin na mukhang takot ngunit sinsero. Ang multo ng Hawkeye ay sumungot muli ng malamig bago tuluyang sumuko. Inihagis niya si Christina sa lupa dahilan para mapasigaw ito ng malakas sa pagkakahampas. Pagkalipas ng 7 araw, babalik ako para sa paghihiganti ng aking alagad kay Ricardo. At tandaan mo, ikaw din ang may pananagutan sa pagkamatay ng aking alagad. Mayroon kang 7 araw na oras para maghanda ng $50 milyong bilang kabayaran. Sa mga huling salitang binigkas ng malupit, bigla siyang umalis. Sa loob ng 7 araw na ito, hindi na niya muling gagawin si Ricardo, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala na baka may malakas na suporta ang bata. Pagkaalis niya ay mukhang napailing sina Christina at Darwin. Sa sumunod na segundo, nagkatitigan ang mag-ina na may bakas ng hinanakit sa kanilang mga mata. 50 milyon. Kailangan nating makabuo ng isa pang 50 milyon. Namula ang mukha ni Christina sa inis at sakit. Ano ang dapat nating gawin, inay? Nasa dulo na si Darwin. Hindi nila inaasahan na dahil sa isang Ricardo, kakailanganin nilang gumastos ng halos $200 milyong sa loob at labas para sa panahong ito. Ano pa bang magagawa natin? Maglalakas loob ba tayong hindi magbayad? Damn it! It's all because of Ricardo. Forget it. As long as we can kill this bastard, let's spend another 50 million. Kinagat ni Christina ang kanyang mga ngipin. Tumango si Darwin saka nagpalit ng tono, Mom, do you think Hawkeye Ghost can really kill Ricardo? He said he beat him half to death. Is it true or false? Kumurap ng ilang beses si Christina, it should be true. Feeling ko medyo nakakatakot ang matandang ito. Habang nagsasalita siya rito, bigla siyang may naisip at isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, kung totoo man o mali, humanap tayo ng susubok nito. Ipakalat natin ang balitang si Ricardo ay malubhang nasugatan sa kanyang katawan. Mga kaaway para subukan nila siya para sa atin. Ideally speaking, kung may direktang makakapatay kay Ricardo nang hindi naghihintay ng 7 araw mamaya. Lumiwanag si Darwin nang marinig niya ito, tama. Haha. Kumalat ang balita tungkol kay Ricardo na malubhang nasugatan. Walang sino man ang hindi magsasamantala sa kanya. Pagkatapos magmaneho pabalik sa Emerald Green Estates, tinawagan ni Ricardo si Emerson sa telepono. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin o hindi sa kanya ang tungkol sa kanyang malubhang pinsala upang makabalik si Emerson sa mga ilang araw na ito upang tumulong na protektahan si Nora. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, nagpasya siyang huwag sabihin sa sinuman maliban sa pagtatanong kung si Emerson ay nakakuha kamakailan ng anumang mga mapagkukunan ng pagtatanim sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng gamot. Hindi dahil sa hindi niya pinagkakatiwalaan si Emerson. Sa halip, ayaw lang niyang may ibang kasangkot sa bagay na ito. Higit pa rito, sina Nora at Miranda ay parehong may sariling, suppressing talisman, mula sa kanya na magpapanatiling ligtas kahit laban sa mga ordinaryong tao. Kung may mga kaaway na hindi kayang harapin ang paggamit ng suppressing talismans ng mag-isa, kung gayon kahit na sa kasalukuyang lakas ni Emerson, hindi niya ito kakayanin. Nang hapong iyon, nanatili si Ricardo sa bahay nang hindi pumupunta kahit saan. Nagtimpla lamang siya ng ilang gamot para sa paggamot sa mga panloob na pinsala habang pinagsasama ang minor revitalizing pills kasama ang dragon energy sa loob ng kanyang katawan upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga pinsala ay lubhang malala.
Kung hindi dahil sa pagpapakain ng enerhiya ng dragon, si Ricardo ay namatay na pagkatapos ng 2 suntok mula kay Hawkeye Ghost. Ngayon pa lang, halos mapilayan na siya dahil sa matinding pinsala. Ang kanyang mga meridian ay nasira lahat at ang kanyang katawan ay walang laman, na walang bakas ng dalisay at makapal na tunay na enerhiya na dating dumadaloy sa kanya. Ang kanyang larangan ng elixir ay parang natuyo na rin. Ang tanging bagay na dapat ipagdiwang ay ang isang strand ng dragon energy ay lumipad pa rin palabas mula sa kanyang dragon kidney na kumakalat sa buong katawan niya at patuloy na inaayos ang kanyang sarili. Sana hindi na ako maging lumpo this time. Kung hindi, tapos na talaga ako. Napabuntong hininga si Ricardo sa sarili. Samantala, sa isang marangyang mansyon sa Crinford na sumasakop sa napakalaking lugar. Ilang araw nang nakakulong dito si Isa at hindi pinayagang umalis sa pamilya Austen kahit isang beses. Ayon sa plano ni Kaylan at Alexander, gusto nilang umalis si Isa sa Crinford o mag-abroad man lang. Ngunit matigas na tumanggi si Isa at patuloy na inaantala ang mga bagay-bagay hanggang sa sinabi niya sa kanyang ama na hanggat nananatili siya sa loob ng pamilya, walang paraan na makakatakas siya sa Ricardo. Wala namang choice si Alexander kundi magtalaga ng magbabantay kay Isa dahil anak pa rin niya ito. Hindi sila maaaring gumamit ng dahas sa kanya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Isa ng ilang balita na nagparamdam sa kanya ng kasabikan ngunit hindi sigurado sa parehong oras. Agad niyang tinawagan si Kayden, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa Edoland? Muntik nang mapatay si Ricardo ng isang top-notch expert. Nagulat na sagot ni Kayden, ano? No idea. Hindi personal na kilala ni Christina si Kayden. Ipinasalang niya ang balitang ito kay Isa. You useless piece of trash. Ano ang tinanggap kita sa Edoland? Para bantayan ang bawat galaw ni Ricardo. Paanong hindi mo alam ang tungkol sa ganito? Malamig na saway ni Isa. Mr. Austen. I can't possibly have someone watching over Ricardo 24/7. Siguradong mapapansin niya kung gagawin natin yun. Tsaka, maaasahan ba ang balitang ito? Sa sobrang lakas ni Ricardo. Sino kaya? Malapit na siyang patayin. Sabi ni Kayden na may mapait na ngiti habang nagpahayag ng pagdududa sa naturang